Ayan, good morning. Hello, first day and first. Eto na guys, magpakain na tayo ng tilapia. Ayan o. Wow, maghagis-hagis na yun. Ala, nagaduda dyan ni ala. Sige, na-late na ako. Alas 8 dapat pagpakain. Kain tayo ng pids. Yung ito yung pagkain ng ng tilapia. Wala, bigyan ni tumalaw na mga ignorantida na, hindi na mo di kananda. Ay. Kain na kayo. Halina ka dito. Nagda yung boses ko. Naririnig tayo dyan, kak, di bandana dyan. Kakita di bandana dyan. Ay, ati pa'y paltat. Alas 6, ati paltat ng pinakang ko. Tatay ngam na yung mabisin naman ay. Ay, po, basi-basit lang tanangan dati bikatin ka lang, oh. Kitak lang no, ayan dan. Ayan nyo, nagparangay apo, nagaduda dyan. Kasligas, kaslimatak. Ala, nagaduda eh. Nakayayo lang gamin ato, may metatoy nga lagaan kaysa baboy. Di baboy. No, medyo napintasan nga kaslag harvest kan. DJ na mo agkaroon ti sakitan. Makamalas may tati paltatan. Ta sige, nagmamayatin na dagtadami na. Sige, ala, mangang kayo. Yapiro ay dumakal. Ala, sige, nagadudan na. Ay, agi bagbagamot nga hang kanong scammer kano ato. Nala, dito marita. Scammer kano ate lamos. Amo gamin pananuton yung pagyaman mo, kabsat. Pananuton, mag-enjoy kag pakanti lamos. Amo pananuton yung agakop ka ti, milyon nga kwarta. Amo pa'y tinangyari akas jay, di ba? Hindi pa nangyari yun. Kung gawa ka ng business, yung lalo na yung mag-alaga ka ng isda, baboy, kambing, manok. Huwag mong isipin na huwag mong isipin, tadanim. Huwag mong isipin, nagtatry naman, mabutong dan sa pa mo mga, tane, kanin yun Wala, nagdudod yun yung million of, huwag mong isipin na yung ikaw ay biglang yayaman. Ala, nagtadanim, biglang yayaman dahil sa business mo. Kailangan, subukan mo lahat. Try and try nga ron. Ako nada. Huwag mong isipin yung, ngayon, nag-isda ka. Ngayon, nagbaboy yung anak ko dati. Di ba? O, yun nagbaboy. Nalugi. Hindi naman masyadong nalugi kasi Hindi naman masyadong nalugi kasi, siyempre, nakabenta din kami kahit papano. Nakatikim din kami ng karne ng baboy na free. Nagsawa din kami ng karne, di ba? Ganyan lang ang buhay. Enjoy your life, sabi nga nila. Huwag mong isipin na porke nag-impisa ka ng business ay patok agad. Di ba? Maraming ang nalulugi dyan sa Kahit nga yung malaking business, kung hindi marunong mag-manage yung tao, malugi pa. Ano pa kaya yung mga probinsyana na, ako hindi naman ako nakapag-aral ng veterinary, di ba? Kung nakapag-aral ako ng veterinary, yung mga veterinary nga, hindi pa alam yung gamot ng sakit ng ESF na yan. Wala pa silang may suggest na gamot. Ano pa kaya sa akin? Ang alam ko lang puro herbal, puro sapsapo, puro ilot, puro suka, asin. Ayan puro suka, asin at saka lang. Yung veterinary nga, walang may suggest sa'yo na na gamot. Ano pa kaya kung ikaw pa na nag-aalaga? Kaya nga kailangan aralin natin lahat yung mag-business, yung parang lang ito, parang libangan ng buhay, di ba? Lalo na sa tulad natin na matatanda na. Kailangan may libangan tayo. Huwag lang nakaupo. Huwag ka lang maghintay ng dollar na ipadala yung anak. Tapos isugal mo. Pambili mo ng magaganda, pangpaganda, damit. Hindi yun. Kailangan may libangan ka din, di ba? Yan. Buhay probinsya, guys, yan. Ito, mga 3 days, itong tubig. Kapag na to, palitan na namin yung tubig. Palitan naman ulit para malinis na naman yung tubig. Doon mo makikita talaga yung, na nila, yung itsura na nila. Alina kayo dito. Tok, tok, tok. Tok, tok. Ala, nagtadanin. Alan. Ala, may da yung tima ko. Yan ang buhay. Hindi yung
agad-agad yayaman ka. Porque nag-alaga ng baboy. Ngayon, patok na patok lang. Doon na sila. Milyon talaga. Ang dami. Yung patok na patok ka na sa pera. Hindi yun. Huwag mo ngasaan yun. May pera konti, okay na yun. Huwag mong isipin yung kayamanan na marami kasi hindi mo naman may sasama yun sa patay. Kapag mayaman ka, iwanan mo din, di ba? Mag-invest ka ng milyon. Allah, nandun na yung dalawa. Lupa, bahay, i-savings mo lahat yung pera mo sa bangko, milyon. Pagka namatay ka, sinong makinabang? Sa bagay, mga anak. Pero minsan, may nag-aaway pa, di ba? Yung kayamanan ng magulang. Kapag yung sobrang yaman ng magulang, gagawa sila ng paraan para meron yung magaling na anak, meron yung mautak. Kaya nga sabi ko sa mga anak ko, tatatlo sila, kailangan kanya-kanya kayong mag-invest ng kabuhayan nyo. Kasi, kailangan magsikap kayo. Hindi yung, ako wala akong iwan sa kanila na kayamanan kasi hindi naman ako nakapag-ipon ng milyon na pera kahit naging OFW ako. Sino ba dyan ang sino ba dyan na OFW ang nakaipon ng milyon? Diyos ko, naka-invest sa siguro ng bahay, yan, lupa, nakapag-aral yung mga anak mo, natapos lahat yung mga anak mo. Swerte yung nakapag-aral ng mga anak, pero dapat yung mga anak na nakapag-aral, kapag lutay na yung nanay mo, yung tatay mo, huwag mo naman pababayaan. Marami naman akong napapanood yan kay Serapi na mayroong nakapag-aral, tapos kapag nakapag-aral na sila, kadiri na nila yung magulang. Ganun, ako, kakainis yun, di ba? Nakakainis yun mga kapatid, mga anak. Naghirap yung magulang nyo sa abroad, di ba? Yung anak ko, gaya ng anak ko. Yung naranasan ko, naranasan din ng anak ko, di ba? Naranasan din niya yung mag-sacrifice, maging breadwinner, magbigay ng pamilya, magtulong sa mga kapatid. Kasi yung anak ko, 2 lang naman yung kapatid niya eh. Magtulong siya. Ako noon, 3 silang tinutulungan ko. Eh ngayon, 2 lang yung, siyempre, yung anak ko, siyempre gusto niya sa akin na magulang. Ako yung titingin. Kaya, magpapasalamat ako kasi at least may nakaano sa kanila na isa na parang sumunod sa buhay namin, sa akin na naging OFW. Kaya sabi niya, yung pera ko inang, sabi niya, ingatan mo, gamitin mo sa magandang. Makapagtiwala naman sila kasi alam naman nila na yung nanay ay mautak. At saka, hindi mautak. Yung mahusay na ina. Hindi ko naman binubuhat yung sarili kong bangko, no? Pero pinagmamalaki ko naman na hindi naman ako katulad ng iba dyan na sugal, alak. Asawa ko nga, minsan, kung mabilhan ko na lang siya ng 1 beso, 2 beses, okay na yun eh.